Anthony Minyong Cervantes. Yan. Yan. Sa gitara po. I'm the original member and one of the founding member of Shackle. Alvin Paloma po sa gitara. Red Ball. Sa Kalikasin po. Late. Sa Kalikasin. Nawal Paloma po. Shackle since 1994. Wilbert Jimenez po, guitarist sa Kalpakaw. Matt, sa drums, Kalpakaw. Okay, second question. Noong December, nag-announce kayo ng mga cities na pupuntahan nyo. May mga nadagdag ba sa tour, sa English tour nyo ngayong May nadagdag ba, Chris? Ha? Bali na wala po yung Canada. Okay. Nabawasan pala. US tour na lang po ito. Tuloy lang, alis nyo kailan sa April 16? Okay. April 16 po. Okay. 2027. Ito lang. 2024. Sino pa? Next? Sino pa susunod? Joey Austria. Good afternoon, Mr. Joey. Good afternoon din po. Hindi na kami na-update kasi yung last press ko ninyo, natalakay natin yung issue sa name ng Shackle na nagbago kayo ngayon ng Strepakol na. Ano na po yung update doon? Ongoing pa po yung usapin tungkol sa legal owners ng IBO. Bali, hinihintay na lang yung final decision. Nagkaroon na po ng mga hearing, tapos final decision na lang. Hopefully, dumating na siya agad. So, ongoing pa. Next question. Actually, itong March na sana eh. Pero, hindi ko lang alam ba. Malapit na. Waiting lang kami. Opo. Ang ibig sabihin mo ba, kung kayo manalo, babalik kayo sa pangalan na Shackle? Hindi pa po ba under process pa po yung pinag-uusapan pa po kung anong pwede namin gamitin or ano. Ang mahalaga eh, hindi po makuha namin yung para sa amin na tamang legal ano, anong tawag yun? Right. Legal rights yan. Ayan, John Fontaine from Barangay Anes at PMPC. Ang question ko lang, wala bang problema, like for example, nami-mention nyo pa rin o ginagamit nyo yung Shackle? Wala naman po problema kasi yung composer po at saka may-ari naman po ng Shackle na sinawal pa lang mo. So yung hindi lang gamitin, hindi pwede lang gamitin yung name na sa may kaso pa, parang gano'n. Kasi ginagamit po namin kasi si Nolan po may hawak ng page eh, saka siya may rights na gamitin yun. Saka siya nag-compose ng lahat ng songs. Kaya gano'n. Kahit saan yung sa may ipalabas sa magpakailan mo, no? Nandun naman po nandun din kasama namin yung gumamit. Sinabi ko naman na ako yung tropa namin siya ako bago gamitin sa banda. Thank you. Any Any more, Cesar? Sir, in terms of the copyright of the songs, nasa record label pa rin po ba siya or nasa inyo na po? Sa akin pa rin po. Lahat po ng ano rin siya ako sa akin po yun. I-release na po siya from the record label. Opo. Lahat po ng kanta namin nasa Alpha Records at sa Synergy. Now that we are in the digital age po, nagkakaroon po kayo ng nag-degenerate po yung income, may nagkukuha po kayo from the royalties from Spotify and YouTube. Opo, sa bilang composer ako po. May coordination din po kayo sa Pilscap. Opo. Tapos, nakilala po kasi yung Shackle sa mga songs na marami po kayo napasikat eh. Hindi lang, yung iba kasing banda, na sumisikat sila because of the love songs. Pero yung Shackle kasi, yung mga songs showing, even the advocacy songs, kumakalat, sumisikat din. Ituloy mo lang yung gawing langit ng mundo. Kasi kayo yung may ganun na power sa mga advocacy songs na napapasikat, hindi lang love songs. Sa mga nagko-compose po ba kayo right now na ganun din yung team? Tapos kung ano mga situation sa bansa natin? Halos gano'n pa rin po.
doon pa rin kami nakapokus sa mga, yung may kabuluhan. Actually, meron na kaming nagawang mga bagong songs na ni-record na yun na, hintayin niyo po yung ano yun, yung pag-release. May 4 na songs na po na i-record. Last question na lang po. Yung difference po ng music industry before sa ngayon, kung i-compare ninyo that we are living in the digital age, na yung dati po, isang album pero hindi lahat na i-release as single. Ngayon po, ano po ang insight nyo po dito ngayon na we are in the digital age, tapos lahat po ng song na i-release, nagiging single? Mas nakakatuwa kasi napapagbigyan lahat ng mga artist. Kahit isang kanta lang, dati kasi maramihan, pagpipilian mo. Katulad namin dati, ang isang album namin, 12 kanta. Kailangan, doon sa 12 kanta na yun, pagpipilian pa yun. Ngayon talagang mga salang-sala na, kumbaga, isa lang, ayos na. Pero gusto ng mga bago yun, magka-album ba rin? Oo, yun. Iba pa rin sila ng ano eh. May CD kaya mapalad kami at tinabot namin yung stage. Pero sayang pa yung mga... Sayang, oo. Yung mga CDs po, nakikip niya pa po siya, even the first album that you released, cassette tapes pa? Oo, naitatago pa namin, nasa wall namin. Lalo na yung mga black. Sir, na-mention nyo na may mga new materials kayo. Ikakanta nyo ba sa concert nyo sa US? Pwede po, pwede Pwede din. ng mga kayo siya? Yung mga na-record namin, katulad ng ginagawa ng ibang artist na nire-record din nila yung mga dati nila songs. Ganun rin yung ginagawa namin. Bali, may the best of the best at saka mga bago. And more question. Eric, ito ang fan ng 90s pa yan, Alpha Records pa lang yun, ano pa rin siya. Anyway, ang tanong ko lang is, syempre may mga bagong banda, and then kayo'y iconic na. Can you mention yung mga bagong banda na talagang dapat susundan? Yung mas dami ng banda ngayon, meron ba kayong paboritong bagong banda? Kung nag-mention yun. Na pinakinggan ngayon, or Dami, sobrang dami. Oo, nakarin. I mean, yung talagang, eto magkamahusay ko para sa inyo. Sa sobrang dami nila, lahat sila mga galing, kaya ayoko mention. To be fair, di ba? Pero talagang halos lahat ng mga bago ngayon, mga galing talaga sila. Pero bang masasabi niyo bang meron difference ngayon yung music, well, na 90s sa 2000? Or ang audience ang nagbago, ang nagbabago? Audience, nagbago. Malaki dati kasi walang cellphone, talagang body-body lang yung mga... naka-base doon. Kasi pag pumunta ka ng concert, talagang mga punk era, talagang iisa yung itsura nila. Ngayon, iba-iba na eh. Yun. So kung naman sa music, malaki pinagbago kasi yung mga genre ngayon eh, may pagkahalong luma na, tapos bago, digital na rin. Pero okay lang kasi kahit pa paano sa amin eh, naisasama pa rin sa ganitong genre. Pero yung di ba yung fan base nun parang mas solid yun. Kasi noon, talagang susundan ka, wala naman social media nun eh. Talagang susundan ka sa mga gigs mo. Oo, yun. Isa lang din sila mga magic. Yun ang magic, mga tunay na followers po yun. Sa ngayon kasi parang ang bilis mo magpalit eh, madali yun. Pero kayo solid pa rin ang fan. Yes, ako. Diba? Dati kasi, kung sino lang pinapalo nila tagad, doon sila. Ngayon eh, pwede kang mabili na kahit sino pwede. So can you say na, parang sa producer na to, can you say, sir, na yung reason na yun, one of the reasons kung bakit talagang kinuha nyo ang Repa o lang Shackle na magkaroon ng US tour. Meron silang solid na fan base kasi Edgar. One of the reasons. Kasi kailangan ganun, di ba? Meron kaming solid na fan base. To get Repa Call, ano po yung one of the reasons po ba is because of solid pong fan base nito eh. To answer that question, based on the marketing side of it, the US,